Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kamusta man mo? Amen. How is everybody? Amen. Amen. The message today is still part of our spiritual journey. If nakasugod mo, last 2 Sundays we talked about a spiritual journey and our encounter. Last Sunday, encounter is the first part of that journey. Nga kuyog na to ang Ginoo sa atong paglakaw, matag-adlaw sa ato ang pagka-anak, pagka-Kristohanon. And then the message is surrender. Ikaduha nga, likang na ato ang mailhan ang Ginoo or kuyog na to ang Ginoo ani nga journey is kaning pulong nga surrender. Amen. Kaninang buntag kadlaw nami nakatulog. Alas 4 na sa kadlawon kay among anak among anak makalingaw kaayo. So nag-adjust yun me and my wife, and then nagsabot mi pagmata. Unsa man, ako ray mo simba, din tulog sa ka kay mulag magintay mga tulog ani. Nagisihanay rami pero ang mensahe ra ba kay surrender. Sige, surrender lang na ni. Labog na pa ang mga lola gabantay sa baby. And God is good that this message is not just a message. This message is lived out. This message is gikinabuhi. Amen? Amen. Let us bow down our heads in prayer. Our most gracious and heavenly Father, we thank you, Lord God, for this wonderful day. Wonderful day, because you are a wonderful God. Thank you, Lord, for the message. Thank you, Lord, for the anointing. Thank you, Lord. Give us eyes to see and ears to hear, Holy Spirit, what you are speaking to this church today. In Jesus' mighty name. Amen and amen. So part of our spiritual journey, imposible kayo mga kaigsunan sa dihang ma-encounter nimo ang Ginoo. Ang una is encounter. Pag-encounter nimo sa Ginoo sa imong prayer, pag-encounter nimo sa Ginoo sa worship, naagid na siya tawag nimo ang tawag sa pag-surrender. So ato nang sabton, unsa maning surrender? It is letting go and letting God. Letting go and letting God. Can we move to the slide? Murag nanglan ko clicker gyud. Romans 12:1, it says, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Again, you are not able to serve the Lord properly or fully if your mind is not changed according to His Word. The word there is repentance. Repentance. The grace of God is given to us freely. Ang grasya sa Ginoo gihatag nimon og kanako libre walay bayad, dawaton lang nimo ni siya sa pagtuo. And then ang pagtuo nag-require na siya kausaban sa imong hunahuna og kasing-kasing. It's a change of your disposition towards God. A change of mind, a renewed understanding of God and His Word. Sometimes mao na siya ay kinahanglan nato para mailhan nato ang Ginoo, ang pag-usab sa hunahuna. Kay kung gahi ang imo ang hunahuna, unsaon manimo pagdawat sa saad sa Ginoo pamaagi sa pagtuo. There is a battle going in the mind of the believers. So we need to present therefore our bodies as living sacrifice, holy and acceptable. Living sacrifice, the word there is living sacrifice. Igna, living sacrifice. So walay sacrifice igsoon nga nabuhi dapat, di ba? Ang sacrifice patay na siya. Gihalad na siya.
Pero gitawag ta og living sacrifice, buhi na mga halad, kay ngano ang halad nga naa sa atong kinabuhi si Jesus Christ. He died for our sins, and we are resurrected with Him also. So that therefore now we live for Christ as if we died with Him and resurrected with Him. I-explain na siya sa Romans chapter 12, the entire verse. But let us focus on these two words: living sacrifice, repentance, and surrender. Palihog ko, next slide. True surrender begins with repentance. The word repent means to change one's mind, a corrected mindset that aligns with God's truth. In Acts 3:19, ana si Peter that, repent therefore and be converted that your sins may be blotted out. It's very important nga naay repentance, dili lang katong you feel sorry. Lord, sorry kaayo, pasaylo ako. And then, gibalik na pod o kinabuhi ang sala. Hello? Ningan na tao sahay. Yes, pasayloon ta ni Lord. Pero ang gusto ni Lord is kwaon ka niya sa sitwasyon nga magkinabuhi ka sa sala. Usbon ka niya. I-transform ka niya. And transformation needs your repentance. It is your act to change and to believe on that change. Ang Ginoo nag-supply og enough grace for you to change. It is the grace of God that will empower you to change. Repentance. Repentance. Pag-usab sa hunahuna. So naay mga tawo nga bisag unsaon nimo badlong, day moingon sila, sorry. Pero gibalik ra gyapon. Nabay kausaban? Wala. So ang tinuod nga sorry o mga yu tagpasaylo sa Ginoo is kanang muduol ta niya ug mutuo ta niya nga usbon pud ta niya. Ug mulakaw ta ana nakausaban. Lord, dili na ko magkinabuhi sa sala. I-surrender na nako ni. Usba ko, o Dios. Mao na siya nga pag-ampo. Next slide. To understand repentance, we need to understand what it means to be a living sacrifice. Repentance is a daily act of changing one's mind towards God, towards yourself, towards other people. Musab akong hunahuna, kabahin sa Dios, nga maayo man day ang Dios. Diba? O sahay, wala pa na usab atong hunahuna nga maayo ang Dios. Usbo na to na. Atong hunahuna kabahin sa atong kaugalingon, wala pa na usab. Kay ato ang hunahuna kabahin sa atong kaugalingon, ning ani ra man ko pastor. Di ba? Ning anak ko sa una, wala na usab akong hunahuna sa akong kaugalingon, akong panglantaw sa akong kaugalingon na ang Ginoo namang tay mga saad para kanako og kinsa ko o para unsa ko o para asa ko. So dapat nakasayod ko sa pulong sa Ginoo nga, wow. Nakoy kailang nga pastor nagiusab gyud niya hunahuna pa maagi sa pulong sa Ginoo kay sa una mulantaw siya sa samin. Mingon siya, bati agi na kog naong. Nagdako siya na, sugod pas bata niya, nalantaw siya sa amin, batian na kog naong. Pero diyan ang nailhan niya sa Ginoo. Ug ang pulong sa Ginoo, mingon ang Ginoo, I am fearfully and wonderfully made. I am created in His image and likeness. Wow! So mulantaw siya sa samin, mingon gid siya nga, nausab man niyang hunahuna, pamaagi sa pulong sa Ginoo, mulantaw siya karon sa samin, mingon siya, wow! Gigama ko sa Ginoo, fearfully and wonderfully made. Guwapo ko. Oh, sahay dili ra ba taning ana? That's why our confidence, our confidence sa pulong sa Ginoo kawaton sa yawa. We look our self-esteem maubos ngano man. Kay maminaw man ta sa gistorya sa tawo. Bati man kag naong. So for the rest of your life imong hunahuna, bati gikag naong. Example lang na siya ha, ningana man na siya. Naatay pulong nga gihawidan na negative. Sukad sa atong pagabata ba, and for the rest of our life, hawid na nato na nga pulong. Ingon man si mama good, nga wala ko'y pulos,
Di wala gid ko'y pulos. Anak na pod. Tinuod, usahay ning anak ta. Mao may pagtuon ninyo nako. Sige, magning-ani na gyud ko. Ning anak dayon. Ngano man? Wala tay pulong gihawidan sa Ginoo kabahin kinsa ka. So repentance also is the change of our mind towards God, a change of mind towards ourselves, and a change of mind towards others. Kumulantaw ko sa ubang tao, mo judgmental kayo. Kuha na sila, di ba? Kinsa may gatudlo ni mo anak? Akong pastor, maingon siya, kung naiaway, naayawa. Kung naiaway daw, naiyawa. Balihon na nimo ang pulong. Igsuon, unsay giingon sa pulong sa Ginoo, love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. Love yourself, love your neighbors as you love yourself. Tanawa. The reason why you are not able to love others because probably you're having a hard time loving yourself. So forgive yourself, give grace to yourself. Ang Ginoo gani naghatag grasya nimo, ikaw na nun di mo hatag grasya sa imong kaugalingon. So if nakadawat mo ka grasya, muhatag po ka grasya sa imong isig katawo. Ning ana ang repentance. It aligns you with God's word. A life that is surrendered to God. So surrendered na ka sa unsay giingon sa Ginoo sa imong kinabuhi. Dili ka surrendered sa unsay giingon sa kaaway, giingon sa tawo, o imong kaugalingong opinion sa imong kaugalingon, pero surrendered to God and His Word. Lord, kung mao ni imong giingon, mao ni akong tuhuan, ug mao ni akong sundon. Amen? Next slide. There are three types of surrender. Very importantly, there are three types of surrender. I believe nga, ning anita usahay. So, first is partial surrender. It is saying, Jesus can be my Savior, but not fully my Lord. Partial. Next slide. This kind of surrender is dangerous because it creates double-minded living. Ning ana po ko sa una. Nga, Domingo lang ko. Mabutaan. Nakailulo na ko pastor, akong mama, gatudlo, Sunday school, apil po ko siyang people. Nadako ko partial surrender nga. Maghuli-huli po ko sa Domingo. Pero the rest of the week, wala. It's dangerous because it creates a double-minded living. A double-minded man is unstable in all his ways. Maingon siya yes sa Ginoo, maingon po siya yes sa demonyo. Saan naman tani? Maingon siya yes sa gingharian sa Ginoo mo, yes mo siya sa kalibutan. Duha. Jesus addressed this problem. He said, "Why do you call me Lord, Lord, and do not do the things which I say?" So ayaw igsuon og tawaga ang Ginoo og Lord, pero di mo tumanon. But when you call Him Lord, that means He is Lord of all. Ato lang may siren ron. Him being the King, Him being the Lord in your life. Hingkag Lord, that means muduol gani kaniya, Lord. That means pagduol gani nimo sa iyang presensya, naagi na siya i-require nimo nga i-surrender nimo. Nga dili gikan niya. Ang mga butang nga dili gikan sa Ginoo, dili iya sa Ginoo. Ano yung mga butang na i-surrender? Partial surrender produces inconsistent discipleship. Partial surrender produces inconsistent discipleship. Lantawa, kinsa man ang disciple ni Jesus na gasunod-sunod nga wala gyud mi fully surrender. Si Judas. Si Judas, unsa man ang wala gi surrender ni Judas ang salapi. Greediness. He was the treasurer. Muna delikado ning mga treasurer sa simbahan. Ha? Igsuon. I-surrender. Ayaw pareha ni Judas. You surrender it. There are things nga uta kabalo, Judas na day ka, binimog kinsa ka nga disciple, basig si Judas day ka, pareha mo kinaiya. No, kay naay mga butang wala gi-surrender. Ang hisod kayo i-surrender, unsa ang lisod kayo i-surrender? Ang salapi.
Where your heart is, there your treasure is also. Mga treasure. Mga treasure. Just like Judas, gibaligya niya si Jesus. 30 pieces of silver. Partial surrender is very dangerous. Kaya pili rin mo gamiton si Jesus para sa imo ang own agenda. Gamiton ako si Jesus para sa ako ang kaugalingong pagkadato. Kaya at that time, sikat man kayo si Jesus. Sikat kay Jesus. Kung nagakuyog ni Jesus that time, sikat pod. Si Peter, James, and John. Moto'y na-feel pod ni Judas. Nga kuyog Jesus na guna. Ay, hilas gani kita kung makakuyog ta og mga dagkong tao. Kuyog ta ni Mayor, kuyog ta ni Gob, kinsa ba na atong kuyog? Hilas kay taga, makakuyog tag artista, amigo na ko na artista, di ba? How much more that time Jesus was really famous, influential, popular that time. Many people are healed, many miracles. Kuyog si Judas, pero he used Jesus for his own agenda. He did not fully surrender. Okay? There are second part. Second type of surrender is conditional surrender. Oh, nga ni, nabot na to sa punto nga, sige Lord, mo-surrender ko, pero mao ni Ginoo Lord God akong condition. Ha? Conditionan ka, mo-surrender ko Lord. Dapat ning ani, dapat ning ana, dapat ning ani, makita na ko ni sa akong kinabuhi Lord, di ba motuman ko nimo. Conditional surrender. No? Sana man na din na. Follows God only if their conditions are met. You only follow God when your conditions are met. If wala na meet ang conditions, dili po ta, musunod. Musunod lang ko kung hayahay. So karon ato ning sulayan, ako magining istorya God. What if wala tay pagkaon aning simbahan na, madomingo? Napabay musunod sa Ginoo? Wala tay lunch. Napabay mo simba? Mahibaw-an gitong kinsa gitong tinuod nga disciple. Pero bulahan, nga daghan kayong generous nga magpakaon na to ani nga church atong pakpakan. Praise God. Pero mo na siya akong gingon, what if wala na'y pagkaon? Musunod pa ta? Musimba pa ta? Ha? Or conditional, musimba lang ko dito kay di ba? Musimba lang ko kay I feel, Tsada kay dito kay, di ba? What if wala na ng mga conditions nimo? Musimba pa ba ka? Mga lagad pa ba ka? Lord, if madato na ko, ningan ako akong pagampo kay akong desire sa una is madato gyud. Ma-lawyer ko, eskwela ko pagkalo, mana na ko mga imagination siya. Lord, mga lagad na ko nimo if Lord, mga lagad na ko nimo if maning-ani na ko, makita na ko ni sa akong kinabuhi. Pero if dili, Lord, ayaw na lang. Mas maayo ako ang kaugalingon ang matuman kay klaro pa. Kaysa sa imo nga, murag lisuda kay kinahanglan pagtuo. Kinahanglan pagtuhuan o kinahanglan pagkuptan. Lisod kayo. Pero mo na ang surrender kay ang Ginoo dili man bakakon. Kung naasay saad, iya nang tumanon. So, naay pag-let go o pag-trust. So, mo na siya akong example. Nagsalig mo sa inyo ang bangko. Galingkod mo ron. Nga diligid mo mahulog sa iyong gilingkuran. Kumpiyansa kayo mo, di ba? Lingkod, dinambid pa. Kabalog ka nga, diligid ka mahulog kung lingkod ka na nga bangko. Tinood? Ang imong pagtuo dapat tingana. Lingkuran nimo ang mga saad sa Ginoo. Kakabalo ka nga dili ka niya laglagon. Og iyag ikang ampingan. Og iyang mga saad iyagong tumanon. Kay naglingkod ka o nagsaad ka, naglingkod ka sa iyang mga saad. So example, I will obey God if things go well. I will serve only God if it does not cost me too much. It's too much, Lord. I will follow God if it gives me what I want. These are conditions nga ato ang i-argue sa Ginoo, ato ang kada bitaw istorya kanunay sa Ginoo sa atong prayer. Pero God does not desire that. Ang gipangita niya is number 3. Next slide. Sige. Complete surrender. Complete surrender is when a person gives everything to God. Or nito, complete surrender or total surrender. Their life,
Their plans, future, possessions, and desires belongs to the Lord. Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Total surrender. Dinhi kita ayuhon og Ginoo. Dili kita ayuhon kita kusi-kusi sa Ginoo ani. Ayuhon kita sa pulong nga total surrender. And if you trust God in total surrender, walay mawala nimo. Ang mawala nimo ang imong kaugalingong desires nga dili gikan sa Ginoo. Dili gikan sa Ginoo. So when you have complete surrender, next slide. This kind of surrender Jesus calls for. Luke 9:23. Walay exempted ani. Dili ni siya para sa mga pastor. Gingon ba para rin sa mga pastor, para sa ministers? Gising gingon, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Deny. Igna Igson, deny. Oh. Sa may i-deny? Yourself. Diri ang struggle. Kay once nga mailhan nimo ang Ginoo, ma-encounter nimo ang Ginoo, He calls everyone to surrender. Wala exempted. Wala exempted. No? Complete surrender says, Lord, my life is yours. This kind of surrender leads to spiritual freedom, transformation, purpose, and victory. I'm just laying the foundations here. Pwede na ito na ihurot o wali. There is spiritual freedom. There is spiritual freedom. Dayon, grabe kayo. Kada bitong hayahay kay ka galingkod sa bangko, ning ana ang imong feeling spiritually. Nga you are putting your entire life into God's hands. And you know that God is good and He will take care of you because He is good. And He is my good shepherd. So, kinahanglan nga, ma-encounter na to ang Ginoo, mailhan na to siya. Para pag-surrender na to, natanan. Mura bag, kada bitong Lord, pildi na kita, imong own ways, imong own plan, imong own desire, kumpara sa plano sa Ginoo, baling ninduta. Baling ninduta. Kung nasayod, makabalol ba? Muna nga, na ako'y friends sa mingon, lisuda, pamastor, hadlo kayo, anananana, kay graduate sila Bible School, dagan kayo sila negative istorya. Ngano ko nga, ning anak po ko sa una, kay wala day ko ming salig sa Ginoo. Wala na ko gisurrender. Once na ko mi-surrender o misalig ko sa Ginoo, na yung mga times nga, Lord, mura bitaw, bagyo, uncertain kaayo, bagyo, giants, desert, mga ning anak ba? Pero kabalo ko nga, God will get me through it. Psalms 23, yun siya din na, Yea, do I walk? Muagi di apong ka. Valley of shadow of death, I will fear no evil, because you are with me. So, yung ana ang complete trust. Dili, ingon but pasabot, mawala ang problema. Dili but pasabot, mawala ang kalisod. Naa di hapon na, pero ang nindot, kuyog na mo, ana. Daghan kita nindot madunggan ani nga testimony if we are fully surrendered to the Lord. Repentance is an act of surrendering to God's correction and alignment of our lives towards His Word and Spirit. It is always towards His Word and His Spirit. The express Holy Spirit, the character of God revealed through us in Jesus Christ, the Holy Spirit, the third person of the Trinity, God Himself. If we are aligned to that word, nindot kayo igsoon. Now, we need to understand then correction. Correction. Now, naay surrender, pero before na to ma-encounter ang surrender, ang Ginoo mohatag og correction. Tinod? Naay correction. Unsa man nimo pag-surrender o pag-repent, pag-usab sa mo una-una, kung wala po kay correction na dawat sa Ginoo. Ang tao gani nga walay correction nga madawat, gatuo siya nga sakto siya sige. Amen? Sa wala may ga-correct nako, bahalag sayop imong key dira, gatukar ka sayop imong key, gatuo man kag sakto ka kay wala man puy ga-correct nimo. Di ba?
Pero kung yung yabag na kayo ka, usba na na. Di ba? Ay, dito din ka makarealize. Sayop di ay ko, sayop di akong chord, sayop di akong key. Nayabag na di ko. Correction sets you for surrender. Ang surrender, it takes humility. Di man ka makasurrender. Ang tao nga puno og garbo, di ka surrender. Kay ang kanunay, una-una sa tao nga puno garbo, sakto sila, sige. Di ba? Pero ang tao nga humble, mingo siya nga, Lord, correct me. Correct me if I'm wrong. Mao na, kung puno kay ka sa pulong sa Ginoo, you will know asa ka sayop. You will know asa ka makorrected. Now, God corrects us through many ways. Number one, corrected by the gospel. Number one, gospel, give mo correct na to. Ang goodness of God, the good news of Jesus Christ. The gospel is the posti na siya, or kanabitang that will set the direction in your life. It is a landmark, ang gospel. Now, kabalo ba mo sa gospel? Kabalo ba mo sa good news? Kabalo ba mo the gospel of Jesus Christ? If wala mo kabalo sa gospel of Jesus Christ, you need to be corrected by the gospel of Jesus Christ. Ang gospel of Jesus Christ, ingon, repent for the kingdom of God is at hand. Mo na unang wali ni Jesus. Ang good news is na ay kapasayloanan, na ay kagawasan, na ay kaluwasan, na ay kaayuhan, na ay deliverance, na ay kabaguan, na ay prosperity. Gospel man na, good news in Jesus Christ. Pero kung wala gani si Jesus, dili na gospel. O dili si Jesus ang sentro, dili na gospel. The good news is you have eternal life in Jesus Christ. John 3:16. You have to believe, so you will receive. Now, for all have sinned and fallen short of the glory of God. That is saying, ikaw makasasala ka. That's the very first thing that God is encountering sa imo. Una ni mo nadunggan nga gospel is the word of God saying, makasasala ka pag hinulsol og pangayo pasaylo ni Jesus kay nay kaluwasan. Mo ni una ni mo nadunggan, tinuod? Pero nganong naglisod niya pun tag-surrender, wala pa na usab atong una. Mubalik niya punta sa gospel to be corrected. God corrects us to the gospel. Number two, God corrects us by the Holy Spirit. The Spirit convicts the heart. And when He has come, He will convict the world of sin. Asa iyang i-convict? Sa sala. And of righteousness and of judgment. He will convict you to do what is right in the Lord. He will convict you that there is judgment that is coming. If you continue in your ways, whether good or bad, naanay judgment. Manang all the more, the Holy Spirit, magkuan giga, maminaw giga niya. All the more. Now, giving you an example of the Lord convicting me of this judgment from the Holy Spirit through my dream. Nagdamgo ko. Nagdamgo ko nga kanibitang wala kuming tuman sa Ginoo sa pagwali. Wala kuming tuman sa Ginoo sa pagwali. Ako arang kaugalingon akong gisunod. Wala gi ko gawali, wagi ko nagtuman niya. And then pag-abot sa paghukom, although gisave na ko akong gi-preserve na ko ang kaugalingon nga, butan ra ko, simbar ko, paminaw, pasinaw, pauli, dili ako mubuhat og katong mga sala nga mga mailhan gyud sa kalibutan, ba? Pero wala ko nagwali. Wala ko ga-share sa iyang pulong, wala ko ga-share. Pero pag abot sa judgment, atubang ko sa Ginoo, gipalantaw ko niya sa mga tao nga nasa impierno. Yun na ako dito sa judgment throne, nga siya nga nantawa. Na nga impierno sila. Ngano na impierno man sila, Lord? Tungod nimo, wala kaming wali sa akong pulong. Bali na kong hilak. Bali na kong hilak. Kay tungod daw na ako, nga wala kuming wali sa iyang pulong. Kay naaman ko'y mga tao igsoon. Kabalo ba mo, ang usa ka tao represents a nation of 800,000
people or 800,000 souls. Sa usa ka tawo, you can represent 800,000 people, 800,000 souls. Usa ka tawo nga gipadala sa Ginoo, usa ka missionary, usa ka magwawali, 800,000 souls. If wala kaming obey for a lifetime sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, there will be a chance that 800,000 souls will not be reached. Dili but pasabot nga mo reach kag 800,000 soul, mo reach kag usa ka people. Ang akong na-reach nga usa ka tawo, wala ko kabalo nga mahimo din nag the next Benny Hinn or the next Billy Graham. It doesn't mean nga mo reach kag 800,000 nga soul. Pisa ka usa, wa ka kabalo ka nang usa nga kalag nga imong gi-reach, ma-disciple na, madala na stilan sa Ginoo, mahimo nagpastor, mahimo nagmissionary, dayon mahinumduman pagkamatay, tingala ka nga usara man akong gisharean, Lord. Pero lantawa to imong gisharean, nahimo og missionary, nahimo og pastor, nahimo og kuan. Tungod yung maingon siya nga tungod nimo ma'am, tungod nimo sir, tungod nimo bro, tungod nimo sis, nakadawat ko sa gospel. So ang akong giani nga mga kalag gidala stilan sa Ginoo, I owe it to you for honor. Gipakita na ni Lord sa ko sa judgment. In baling hilak na ko, Lord, sorry, I need to obey you. So ang ampon ako, give me boldness. I surrendered to the Lord, give me boldness nga makasangyaw ko sa imong pulong. Now, number 3, corrected by pastors and leaders. Isa ka correction. Now, the Holy Spirit will correct you, convict you. The gospel will correct you. Isa po is na ay mga pastors and leaders that will correct us. So, importante kayo nga magpaminaw ta sa pulong sa Ginoo, pamaagi sa itong mga leaders. Nga sila gid mismo po, I am looking closely in my life kung gituman ba nako ang pulong sa Ginoo sa akong kinabuhi o dili. Kaya kung wala na ko gituman, kinsa man ko nga mustorya ninyo nga tumana ni, kung ako mismo wala min tuman. Hipokrito ko. Magabaan ko. Maimpirno kog sayo, mamatay kog sayo. Tinuod na. Nay-warning ang Ginoo, anak. So, manamay ko nga, Lord, akong kinabuhi, himuon akong testimony. Para sa akong pagsangyaw dinhi, dili lang pagsangyaw, kundi makita nila, Lord, akong kinabuhi, nga ako yung gihalad kanimo. Kisa pa man akong i-example. So, nagkinahanglan ta nga magpaminaw sa atong pastors and leaders. I'm not gonna be self-serving nga, maminaw muna ako. No. Kinsa man ang mga leaders ninyo. Nga makasangyaw ninyo, maka-mentor ninyo, maka-disciple ninyo. Pangitaan na sila, magpa-correct ka. No? Obey those who rule over you and be submissive, for they watch out for your souls. Hebrews 13:17. The very thing that God mandated His people, His ministers, is para sa inyong kalag. Kay kabulo ko kung ang inyong kalag masakto ganina, your souls will be aligned. Unsa man ang soul? Balik ta. Unsa man ang soul? Soul is your mind, your will, and your emotions. Mind, will, and emotions. Nawa, ang repentance, change your mind. Kung mausab ang mind, ang imong will. Mausap sa manang will. Asa imong direction sa imong kinabuhi, imong pagpili. Mind, will, and then, if ang imong will gani, no, masubjected na sa Word of God, you will experience the right emotions. I'm saying the right emotions. Kanay emotions nga, dili na right. Emotional lagi ka. You are led by emotions. Kay love man kay nako siya. Bisag maingon da, do not be unequally yoked. Di ba? Dito na dayon. Igo na dayon. Kasi may tumano nimo imong emosyon or ang pulong sa Ginoo. Di na, ang surrender. Lord, siya na ba? Siya na ba? Di ba? Dira po, maigo punta din ha. Ask the Lord for wisdom and guidance. Ang emotion mo sunod na siya. Dili, balihon na to. Ang unahon manggod, ang tao nga, kanibitaw, dili subject, iyang will, iyang mind sa pulong sa Ginoo, maguna ang emosyon. Maguna gid ang emosyon. No, ngana na. Ingana po makabantay ka una gid ang emosyon. Pero ang may kag surrender siya ng emosyon, lantawa sa pulong sa Ginoo unsay giingon, dayon sunda na.
Dahil musunod ra ng emosyon. Sometimes in your obedience, spiritual obedience mangguna. Ang spiritual obedience doesn't mean nga dapat in the right condition nga I feel right, I think this is right, I feel good, then musunod na dayon ko sa akong spiritual act of obedience. No, gitawag gani siya spiritual act of obedience kay mo-obey ko regardless of how I feel. And my emotions will catch up to me in my spiritual act of obedience. Muuna ang spiritual act of obedience. Ayaw, don't wait for the right conditions to obey. Just obey. In season or out of season, preach the gospel. Preach His word. Nga naman na, ang word na in season and out of season. Obey. Kay musunod ra ng sakto nga emosyon. Manabitog, lami pa makay higda, lami pa kay katulog. Sige ra, obey ra ta, musunod ra ng sakto nga emosyon. Amen. So, lastly is corrected by failure. Ingna, failure. O daghan kay tag nagian nga failure. That means daghan na unta kay tag nakatunan. Do you know what ang tinuod nga intellectual nga person? A real intellectual person will understand patterns. Patterns. Ingna, patterns. Ano mo may patterns? Kaya kuha na mo mga IQ test or mga EQ test, aptitude test. Di ba na yung mga test dito nga waka kasabot puro pattern? O say sunod ani? Di ba? Imong tagdaon ang usay sunod. There is prediction because there is a pattern. Once you know the pattern, sa math, napo na yung mathematical patterns. Di ba? Makabalo din ka unsay sunod. The probability of what is next, what is to come. So, ang tinuod nga intellectual nga person is you understand patterns. Now, sa imong kinabuhi, igsoon, kung sige na lang ganig failure, lantawa ang pattern. Kinagi sayop nga pattern. Kung ang resulta, ang outcome is negative, naanay sayop nga pattern. Igna, lantawa ang pattern. Oh, lantawa ang pattern. Katong mga tao nga sige kag ilaron, ingna, sakpan na ang pattern. Masakpan na ang pattern. Na po ni, workshop na po ni. Na may pattern. Tinood? So in a pattern of failure, dapat makatuon ka nga there must be something wrong of what I am doing because I am not being successful or not getting successful, not getting better, not getting... In finances, napunay pattern. Lantawon nila nganong malugi mangyugusigi. Lantawon nimo ang pattern. Oh. Ay, tara. Makita nimo ang pattern. May bawaan dayon na. Oh? Nga na ay leak sa finances, na ay corruption. It's the same thing in our lives. There is a spiritual pattern in this journey when you walk with Jesus. Na pattern. So katuna na to na. Or if dili, sige na lang itag balik-balik sa atong mistakes. Now our mistakes will really humble us and teach us to depend on God. Even Peter the apostle was corrected through failure before becoming a powerful leader in the church. He was corrected by Apostle Paul. Because he is being a hypocrite mo. Adto siya dito sa mga Hudiyo. Pero kung wala na itong mga Jewish leaders, halubilo na po siya dito sa mga Hintil. So there are things that you need to be corrected sa imong pattern. Amen. Kasabot ba ta ato? Lantawan yung kinabuhig na yung mga pattern din ha. Ano magbalik-balik mo kung kasakit? Lantawa sa ng pattern. Sige, tag-ampo og healing, pero wala po tayo atiman sa atong health. Amen? Ang healing sa usa ka Kristohanon, lahi na siya sa healing sa usa ka unbeliever. Unbelievers usually are the ones who will experience miraculous healing. But believers in Christ, they're already healed. But they need to live out that healed life by faith and work on it. So, lahi na siya. Maghisgot ang healing.
Pero para na siya usually for witnessing for the unbelievers. Ikaw nga Kristohanon ka, kinsay mintuod diri nga giayo na sa Ginoo. Amen. So, ignay mo kog lingon, be healthy. Ayaw na ginom og coke. Ayaw nagkaon na tong humba. Yan naman na. Okay? Healed naman ka, di healthy ka. Pag pickleball, apil dito kay healthy living daw ng pickleball. Pag jogging, pag exercise, kay healthy living. Ningana na. Lantawa si Paul. Anak ko Paul, kita ko kay glawa si Paul, gusto po ko mag-gym. Suya po ko ni Paul. Ningana na igsoon. Now lastly, last two, is you need to understand this, ownership versus stewardship. Kinsa may owner din Are you an owner or are you a steward? Steward. Steward ka. Are you an owner? Steward. Pero kabalo ka unsay tubag nako ani? Kay ga seminar man mi ani ana gigog. I'm an owner. I'm an owner. Why? Kay kung steward ko, dili na ko na atimanon ng ako ang mga, di man ako, Mura ka kawan ka? It's not mine. I'm just, Pero if owner ka, that means, ako agin Diba? Wala makahilabot ani. Na ako'y, na ako'y authority kay ako ani. Pas nilang sayupan ako sa kuntubag. Gi-correctionan po ko ni Lord. Hayahay kayo ang steward. Hayahay kayo ang steward. The more you will be entrusted if steward ka. The more you will be entrusted by the Lord. Surrender also means recognizing that we are not owners, but stewards. Everything we have belongs to God. The earth is the Lord's and all its fullness. So there is a reason why, nga you are being blessed. To be a blessing, you are a steward of that blessing. You are a steward of your work. You are a steward of your business. You are a steward of this church. As a minister, you are a steward. That means you don't have ownership. Lantawon gani nimo ng na sense of ownership. When the Lord will want them to let go, they will not let go. Mao nang daghan kay mag-away, mga simbahan, kinsa tong president, pulihan ng president, dili sila mo let go kay ako nagoy kuan dinhi. Di na ko mohawa sa kontrono. Yung mga guba ng mga simbahan, di ba? Kay they want to be owners. While the Lord wants us just to be stewards. Good stewards. If naay mga butang, ipa-let go ni Lord, let go because the owner of that is the Lord. Now, example, na ako'y relo. Hinindot kayo nga relo, palangga kayo na ko itong nga relo for my wedding. Gikan to sa akong wedding. And then, pag-abot na ko sa Dubai, ingon si Lord, ihatag imong relo. Lord, kanindot sa akong relo, ako man ning pinalit, ako aning ana. Pero mingon si Lord ako, kinsa may tagiya sa tanan? Ikaw, Lord. So, dungog man ginako iyang tingog, ihatag. So, akong gihubo akong relo, akong gihatag dito sa altar, ko nga, the Lord said, ihatag ni, anak. Din kabalo ka, unsay respond? Naana day nag-ampo dito, kay gasuot man kog relo. Naana day ga-ampo dito nga, Lord, gusto unta nako tagaan si Pastor Mark og relo. Pero naa naman siya relo, ayaw na lang. Yung giingnan ko sa Holy Spirit, nakadungog sa Holy Spirit, ang iyang ampo, giingnan ko sa Holy Spirit, ihatag ganin na imong relo. So nantawa, na-confirm niya, hala Lord, nga naman to yung gihatag. Para gito sa iya atong relo nga, akong gihatag para niya. So inghatag ko usa ka relo, gidungagan po kog duha ka relo. Ang kana siya nga relo, gipanghatag nako dili ko ka-afford. Ang usa, wala na ko gisuot. Heartbeat nga kwanto nga watch. Kung suoton to mo andar to by heartbeat. Samtang buhi ko mo andar to siya. Grabe kayo. The Lord will respond to your obedience o blessing. Blessed to be a blessing. Wala ko kabaluan to pero ang Holy Spirit na minaw ra ko murag stupid kayo ako ani nga relo akong ihatag. Di ba? Wala ko ingon nga ihatag ninyo ing relo ha. Ang Holy Spirit paminaw mo. Basig mo sundog mo na ako. Ingon mo ko si Pastor Mark. Wala gi ko giyatagaan. Dili ako giingon. Ang Holy Spirit, paminaw mo.
God is the owner. You are the steward. Amen. So next slide. We often live as we own our own time, our money, our abilities, our lives. But the truth is, we are stewards of what God entrusted to us. Sometimes we own our time. Dili ko. Panahon yun sa pagsimba. Ana ba? Atong kwarta, atong ability, atong skills. Ako man eh. Di ba? Pero actually, it's the Lord's. Everything belongs to the Lord. If mailhan na to si Lord samot ana, He will multiply what we offer. What we surrender, He always multiplies. What we give to the Lord, it will be given back to us, pressed down, shaken together, and running over. According to the measure you use, it will be measured back to you. O, tanawa. Ang measure nimo, imong capacity for surrender, imong capacity for obedience, if ang measure nimo maura na, kabulo ko, ako nang giliteral. Ako lang niha, ako nang giliteral. By the measure I use, it will be measured back to me. Ang pinakadak-an ako na nahatag, yun, sukad-sukad sa akong kinabuhi, is 2,000. Halad sa church. Yan ako nga, Lord, to be honest, that's why, siguro Lord, no, wala ko eh. The measure I use, it will be measured back to me. Ang love gift po na ko, nga pinakadak-an nga, nadawat, 2,000. Press down, shaking together, running over na ah. Oo, kaya ako may gi-press down, shaking together, and running over. Pero the Lord never really stopped blessing. The Lord never really stopped blessing. Sagning adto nga kantidad ako nahatag. Kay momento akong capacity. Momento akong capacity, and the Lord honors it. The Lord did not reject it. Pero akong gi-challenge ra akong self ba? Sulayan daw nako, Lord. Sulay kog 3,000. Sakit naman gid kaayo. Sakita ani oy. Kidaghan naman ko ginahuna nga plano akong ihatag. Maka Shopee na unta ko. Ano makapayad kog sapatos, pero akong gi-let go, gi-surrender. Now, gabi dinhi ko, real talk ha, real talk, kerabag. Gabi dinhi ko, galantaw ko sa ato ang finances sa church. Yan ako, Lord, increase the capacity. Increase the capacity. We are a rich church because we have a rich God. So we need to be generously, richly giving to the Lord. From that, i-challenge na ko ni Lord na ako'y savings nga 5,000. Ako mong i-share, kay example man gini, surrender. Ingon si Lord, ihatag na, nagtigom ko adto nga savings ha, 5,000 ra akong savings in taon. Nagtigom ko adto kay para sa among kasal. Ingon ako, kasal lang mig, dito rami sa lawyer, ana ra ba, kanang sa Hall of Justice ra. Pingon si Lord, surrender. Lord, tinigong, baling hilak na ko. Pingon siya, ihatag. So, gison ako ang seed nga 5,000. After many days, ingon si Lord, cast your bread upon the waters, and after many days, it will return to you. Akong 5,000, gi-bless og maayo ni Lord. To cut the long story short, akong wedding cost 250,000 kami sa mong wife. Kabalo ka unsay hitabo? Na ako'y mga friend. Pag-announce na ko nga magpakasal mi, na ako'y mga friend nga kada bitong kusa nga ang Ginoo mo'y nag-istorya nila nga magpadala. Wala ko na ngayo. Mig, padala ko mga ikalima na gugo nga bisman. Kalima na ko na bisman sa mga kasal. Ang tanan na akong nahimo kog bisman, sila nakakita sila nga magpakasal na ko nung wala man sila diri sa Pilipinas. Sila mo'y nanawag og naghatag na pod. Grabe kayo. Pero it was the Lord who opened it. Obey lang ka. Obey lang ka. And the Lord will multiply it. Isa pa. Adto na kog Dubai, September. Hali ko, tulo ka churches sa Dubai.
Nastoryahan naman akong leader sa tulo ka churches in Dubai. Nakadawat kog love gift nga parting salamat kay Lord. Diba? As pastors, as leader, murag dako kay nagkadaugan na to na makadawat og love gift. Dayon, Dubai dollars pag yun. Sana, dinar. Oh, di ba? Praise the Lord kayo. So, pagdawat na ko, gaplano na ko, Lord. Gaplano ko, mo ni akong paliton. Palit ko split type nga aircon. Kay nana ko'y baby. Para bugnaw ang kwarto. Ba? Gaplano na ko. Pero sa diyan, sige kong storyaan na sa ako ang friend dito. Nasyag, maayo na pas. May kina-bless kaya, na ba? Nahilom lang ko galit. Kay mingon na po ng Holy Spirit. Offer that to me as a burnt offering. Burnt offering, hatag tanan, walay mabilin. Nahilom lang ko kalit siya. Goal kay ko, kahilakon kay ko. Kay kabalo ko, ka Holy Spirit, gini nga tingog. Naka-witness na magiging kadungog, naging ko tingog sa Holy Spirit. Imo gining tingog, Lord. Nahilom ko niyo siya nga. Pero bro, pero bro, kung mingon ng Ginoo, ihatag ni tanan, ihatag na ko ni tanan. Dodoha pa ko. Pagsakay na akong aeroplano pauli, kahit bali na akong hilak sa aeroplano, Lord, gaplano na unta ko, palit ko ani. Di ba Lord? Anak ako ni Lord. Di ba Lord? The laborer is worthy of its wages. Ako niya, Lord, sa akong kahago. Anak ko ngayon sa timpasa. Gana ang Holy Spirit na ko. Kinsa may gadala nimo sa Dubai? Kinsa gapliti nimo? Ikaw, Lord. Board and lodging nimo, kinsa gagasto? Ikaw, Lord. Na ba kay nagasto dito? Bisaga, wala. Mga pasalubong nimo gipang palit, kinsay gakuan, gilibre, gihatag. Ang bag nako nga gamay, nga guyod-guyod, nahimo og 60 liters ba to? Pagkuan. Gipalitan. Nga ako nga. So, kinsa may tagiya, anak? Ikaw, Lord. Hilom ko. Pero last na akong confirmation, akong asawa. Akong gichatan, akong asawa. Be, money be. Siya, wow, nindot kaayo, bless kaayo. Ano siya nga? Money akong gusto buhaton. Wow, sige, anak. Pero be, ingon man ng Holy Spirit, nga ihatag tanan. Okay ra nimo? Siya nga, walay problema, iya man tanan. Yung samot akong hilak. Kay grabihas akong asawa, Lord. Mo tong iya siya, be, hilak ko. Diri sa airplano. Kay grabe po kayo mong faith. So wala na nako gipa-exchange ang kwarta. Ako na lang gihatag tanan kay basig pag-exchange na ko dito. Masuya na ko. Ay, di na kanila kay pilaray pilo. Mapilo pa. So gi-offer na ko to ni Lord tanan. And you know what? Ang breakthrough ni Lord adto. Grabe kay ang breakthrough. If I could just share you the testimonies. Nga mataas pa kayo hantod karon ang breakthrough ni Lord walay undang sa mong kinabuhi. Mao na it is proven and tasted yun ha? That the Lord is good. Itong pakpakan ng ginawa. Mo nang akong challenge sa inyo in this surrender, let God be the owner. Siya na gani pabuta. Make Him your business partner. Make Him the Lord of your studies, mga estudyante. Make Him your boss in your work. Listen to His voice. He is the owner of everything. Next slide. Lastly, spirit versus flesh. Spirit versus flesh. In our surrender, we need to surrender to the spirit, not to the flesh. Our spirit is willing, but the flesh is weak. So surrendering to the spirit, not to the flesh, yung nga kapoy. No, na yung mga instances nga, ma-burn out na ta, kapoy na kayong ministry, kapoy na kayong pangalagad. Pero listen to the Spirit. Follow the Spirit. Listen. Surrendering means choosing the Spirit over the flesh. Walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. What is the lust of the lust of the eyes? Pride of life. These are things nga, pwede na ko to ipanghinambog nga, na ako dito Dubai, nakakwarta ko, nakakuan ko, namalit ko, ning ani, ning ana. Pero akong napahinambog is that I got to know God much better. That I boast in Him. That when I trusted Him with everything, He'd never let me down. He never
ever let me down. So ang nag-glorify, dili ako, ang nag-glorify ang Ginoo. Siya ang nag-glorify. I am out of the picture. God is in the center. The flesh wants control, but the Spirit leads us into obedience. Sometimes we want to be in control, but the Spirit wants to lead us into obedience. The flesh says, follow your feeling, pursue your desire, protect yourself. But the Spirit says, follow Christ, obey the Word, trust God's will. These are the things nga atong madunggan if maminaw ta sa Holy Spirit. Obey the Word. Obey God. Romans 8:5, for those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh. But those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. Your mind, where is it set? Murag nay pattern ba nga giset imong mind? If dira na nakaset, pero dili gani nakaset dito sa pamaagi sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo, sa balaang espiritu. That's why there's a hard time surrendering. So what does surrender looks like? So what does surrender looks like? Surrender is a corrected mindset aligned with God's Word. Kani igsuon, ako ni siyang istorya, we had a really wonderful couples night sa among balay. Mga couples, mga couples, pakpak. Young couples. Amen, amen. Alignment in God's Word. Kani siya nga for couples, no, not just for couples, but anyone here nga married, is you need to be aligned in God's Word. Nga husbands, love your wife as Christ loves the church and laid His life down for the church. That means when I love my wife, I lay my life for my wife as Jesus Christ laid His life for me. And wife, submit to your husband. So need a husband that is willing to lay his life for his wife. If baligani na, dira ang lisod. Dili naka-align. Dili ka-align. The blessings will flow in your life when there is alignment in that way. Acknowledge each other. You as the husband and acknowledge the wife, being the wife. I love my wife with all my heart as Christ loved me. Ni nga na ang relationship nato sa Ginoo. Daw husband o wife. Ni nga na siya ka-intimate daw husband o wife ato ang relationship sa Ginoo. If wala kay relationship na ni nga na pareha sa Ginoo, maglisod po ka as husband to translate that relationship to your wife. And your wife is not able to see that nga mo submit siya o mulay po siya sa iyang life sa imoa if ikaw wala ka nag-submit. Tanawa ha? O naglay sa imong life sa Ginoo. That's why daghan kayo broken nga marriages because Satan will attack the husband. Alignment to God's Word. Gamay lang na siya nga correction. Pero kinsa gaingon na ang pulong sa Ginoo, the Holy Spirit. So surrender to that. Lay down your life as for your wife as Christ laid down for you. Now, following Jesus, not ourselves. Putting Him first above our desires. This is what surrender looks like. Submitting every area of our lives to Him. Not ourselves. Not our desires. Not our own. Matthew 6:33. This is what submission looks like. Balik as Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. So if right alignment ka, sakto ka sa Ginoo, unaha sa iyang kingdom, iyang pagpangalagad, iyang pagpangalakad sa imong kinabuhi, His governance in your life.
His rulership over your life, His lordship over your life, that is the kingdom, and His righteousness, His truth, His word, His Holy Spirit, His guidance, not your righteousness, but His righteousness. Sumusunod na ning all these things. Ingon gito si, balik-balik gito ingon si Pastor Richard, Pastor, tell them about the priorities of life. So, next slide. Atong i-kompleto. Mo ni siya ang gingon ni Lord namo pagsulod sa 2026. Nami dito sa Pantawan, nagampo mi dito, ga-declare mi while nag-fireworks sa Pantawan, sa Dumaguete, and then mo ni mi sulod sa akong kasing-kasing, God first. So, it was my declaration in 2026, God first. Igna, God first. Number 1, God. Okay, God first man. Relationship before everything. Number 2, you. Mo ni diri ta magsayop. Dili ta masayop, dili na to modawat. Ang sunod is ikaw. God, then you. Okay, ano na to? God, ministry, calling, trabaho, mag-asip ko balintong ba? Ang priorities. Nang tao, basahon na to kutro. Matthew 6:33. Ang sige ngon? Seek the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. You. It's you and God. Once ganina nga madawat nimo ng mga saad sa Ginoo sa imong kinabuhi, dili wala ka naglabor para sa uban. Una, naglabor ka o nagsik ka sa Ginoo, nagkuyog ka for you. Ayon na lang gud i-religious nga dili man gud para ni nila, para ni religious kay no, you. At timanon ka ni Lord, ampingan ka ni Lord, gaan ka niya sa iyang mga saad. Ikaw ang Ginoo. Ayuhon ka niya, luwason ka niya. Ikaw una. Pag human ana, mo dagay-day na dayon mo overflow na dayon na. Ang sunod, pamilya. Family. Family is your first ministry. That's why you need to pray for your family. Sugod na mag-ampo sa imong family. Imong mama, imong papa, imong mga anak, sugod na mag-ampo. That's our first ministry. Dili ka pa-ministryon ni Lord nga, mission dayon ka dito, dagan dayon ka dito, kuan dayon ka dito, wala. Unya na. Una sa imong pamilya. Alagari sana, serbisyuhi sana. Then pag-abot sa panahon, nga maingon na din si Lord, go, na kay tawag. Gitawag ka, na kay calling. Muna, mga bata, serve your family. Mga batanon, serve your family. Ayos mo padala dito nga, unsa ng mga, kuan din na, nahimo nag mga kulto, nilayas na sa pamilya, kay mag-mission lagi daw dito sa bukid. Sayop ang priority. Your calling, your purpose dayon. While you are serving your family, makita na nimo, hala, ngahanday kong ding ani. I am very hospitable. Di ba? Na may mga mugawas ka while ga-serve ka sa imong family. Hala, ganahan day ko nga i-organize. Kay ga-serve man ka sa imong family. Nahan ako i-organize. Paibawan nimo imong calling while you are serving your family. Hala, while you're serving your family, hala, ganahan day ko sa music, sa worship, ana. Kay gitabangan ko ni, suportaan ko ni mama, ni papa. Ang mga anak ninyo, mahibawan din ang mga calling, ana. Kung ikaw, inahan ka, amahan ka, nagsuporta ka sa imong anak, makita na din mo na imong calling if you serve your family. Ikaw po, makita nimo, okay, while you are able to serve the family now, you will discover your calling. Katong mga mama nga kusog kay magsermon sa ilang mga anak, mo dito ilang calling. Mayo di sila muwali. Ramos, mama, nagwali na po. Ay, basi gitawagin ni si mama nga muwali. O si papa kusog kay mga saba, magwali po sa mga anak. Si papa, gitawag po ni siya magwali. Una, sa gwali imong anak. Diba? Amen. Dira ni mo madiskubre ang imong calling sulod sa imong pamilya. Amen. Din magamit din na nimo para sa himaya sa Ginoo. Your work. Dili una ang work. Hello. Kung mahibawaan nga nimo imong calling, mahibawaan na nimo unsay purpose nimo sa imong work. Your calling should determine your work, not your work will determine your calling.
Ang imong calling will determine your work. Mao na dagan kay uban nga frustrated sila kay kabalo man sila nga naa sila'y tawag nganong ga call center man ka. Kay nagkalisod, nagkakuha, ana, ningana po ko sa una. Naman ko'y tawag, Lord, dili gid ko masatisfy. Nga trabaho ko ga call center. I'm not saying looking down sa mga tao nga na call center, ha? I'm saying nga, if kabalo ka sa imong tawag, the Lord will lead you to your work. Hello? Kanang asa ka passionate, nga dili bugat nimo. Dili lisod nimo. Kay didto man ka gitawag para gyud na nimo. Para gyud na nimo. Kay mao man ay gibuhat ni Lord nga di-design ka that way. Amen. Mo ni alignment ha, mo ni correction. Diri ta makita if mag-surrender ta mo gawas ni sa imong kinabuhi. When while you are working, the Lord will bless you with favor, with abundance. The Lord will bless you with stewardship, responsibility, with being entrusted while you are working, with promotion, and lots of things. And then, you are able now to bless your community. Yung siya, Pastor, wala lagi church din ha. Ikaw man ang church. Kana siya, church na siya. Tanan. You are the church. Community. This is community. And you are able to serve community. You are able to serve one another. You are able to pray for one another. You're able to feed. You're able to give. You're able to bless. Hello? O, number 7 priority mo, ni ka na kung ganahan kaayo, is rest. Igna rest. Oh, rest. Whether rest in peace. Giuna man nila ang rest. Sobra ang rest, rest in peace. Or rest nga din sa presensya sa Ginoo. Rest in the Lord. Peace, Japon. Sustaining the vessel. Ang pagpahulay po din sa Ginoo. Malimtan naman na to ang pagpahulay, kaya ma-burn out naman ta. Hinood? In the 7th day, God rested. If ang Ginoo gani, rested and saw the beauty of His creation, kita pod mga anak niya, you will rest in His presence. You will rest. Pahulay. Amen? Oh, God first. These are the 7 priorities. Lastly, surrender means giving Jesus ownership of everything. Not just Sunday, not just part of our lives, but everything. Next slide. Let go and let God. Igna, let go and let God. Let go and let God. A surrendered life is a life of letting go. Oh, kanta na mong let go. Letting go. Oh. Let go of control. Let go of pride. Let go of fear. Trust God completely. Ayaw hawidi. Ayaw hawidi ang kahadlok. Ayaw hawidi. Proverbs 3:5, trust in the Lord with all. Dili partial ha. Dili half. All of your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. Amen? Ngayang yun akong worship team. Maganahan naman sa maminaw, di naman sa ganahan maundang tagwali, ane. Praise God. Itong papakan na itong buhay nga Diyos at sa pulo. Amen. Ngayang yun akong worship team to be in front, and then of course in this journey mo challenge gid ko ninyo. Amen. Dili mawala ang pag-challenge. Every Sunday ato gid nang i-challenge atong kaugalingon nga naay response. Igna response. So unsa may imong response sa mensahe karon? Ayaw paghulat og sunod semana, sunod bulan pa ka mo respond sa mensahe. If the Lord is speaking to you right now, do not resist His Spirit. So, unsa may response ni mo igsoon sa message? Surrender. So, ayaw hulat og ugma. Ayaw hulat unya. Karon.
Now. Now. Amen? Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. We love you, Lord. Let us worship the Lord, church. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.